Okay. While doing something, kani-kanina lang po, bigla po akong napaisip. May mga revelation sa akin tungkol salvation at sabi ko, hindi ko palalampasin, ire-record ko. Natatandaan po ninyo si Abraham at saka yung kanyang asawa si Sarah. Doon po sa Egypt, no? Si Sarah, maski may edad na 60 plus, if I'm not mistaken, sa bagay hindi naman yung edad niyang topic natin, hindi nang topiko natin, no? But nagustuhan siya natipuhan ito nung hari ng Egypt, paraon kung tawagin. So may mga concubine sila, mga asa-asawa, at nagustuhan itong si Sarah, si Sarai At syempre nagustuhan po siya. Nagsabi ito kay Abraham, pero si Abraham, sabi niya, sumakay na lang tayo. So si Abraham, makinig pong buti, itong pinaka-heart, nagsinungaling siya doon sa pero. Of course, unang-una, hindi maganda ang magsinungaling. Right. Nagsinungaling si Abraham dahil natatakot siya na kung nalaman ng parao na ito ay kanyang asawa, baka ko anong masamang gawin sa kanila. Ganun po ang tema no? Ang ang laman ng mga usaping yan, ng paksang yan. Kaya ang nangyari, nagsinungaling. Sino? Si Abraham ba nagsinungaling? O si Sarah? Si Abraham. Nagsinungaling siya na, hindi ko siya asawa. Sige, you can take her, you can make her as your wife and all that, blah, blah, blah. Pero, itong maganda rito, nangusap ang Panginoon dito sa Parao. Sabi niya, asawa niya yan. Tapos lumapit ngayon, di ba? Lumapit ngayon si Parao kay Abraham. Bakit ka naman nagsinungaling sa akin? Nang dahil sa'yo, nagalit sa akin ang Diyos. Sabi niya ganoon. Kaya ang ginawa niya, inutusan niya lumayas na yung dalawa. So, hindi ko po alam kung yan po yung eksaktong pero ganun po yung premise niyan di ba? Kasi naalala ko lang po. Ang nagsinungaling, again, uulitin ko, hindi ko po sinasabi na okay magsinungaling. Of course, it's wrong. Lalo sa ating mga Kristiyano. May bilin si Pablo, lang naman, may mga sinabi siya na hindi maganda yan, di ba? Magsinungaling and all that, no? Hindi maganda yan. Pero hindi po yan utos sa atin. Kasi meron tayong bagong nature kay Jesus. So, isa po doon matatanggal yung pagsasabi ng mga hindi totoo, mga sinungaling. Kaya ako po personally, galit ako sa mga taong sinungaling. Kahapon may mga kausap po ako mga sinungaling. Nagsisinungaling po sa akin. Pinagsisinungalingan ako. Yesterday, mga kamag-anak ko po. Malayo naman na po, pero ayaw ko ng ganon. So, nagsinungaling itong si Abraham, pero makikita po ninyo, ang pinabura ng Diyos si Abraham pa, hindi si Parao. Why? Dahil yung favor, itong puso ng ating usapan, yung favor ng Panginoon na kay Abraham. God's favor was on Abraham. Diba? Tinawag nga siyang the friend of God. May kanta ngayon, may kantang ganun, diba? Hillsong. So gusto ko sabihin sa inyo, when we receive Jesus, yung favor ng Panginoon nasa atin na. Pero hindi ko kayo sasabihin na magsinungaling na kayo. Hindi. Pero itong gusto ko sabihin, kung tayo ay nagkakamali, sumasablay, highly favored pa rin tayo. Hindi nakabase si Jesus doon sa mga pagkakamali natin. Nakabase si Jesus doon sa ginawa niya sa krus para sa atin. I hope maliwanag po sa inyo yan. We are highly favored and greatly blessed. Gustong-gusto ko si Joel Osteen kapag nag-uumpisa siya ng service dahil tinataas niya yung Bible, I am highly favored and greatly blessed. Isa po siya sa magandang pinapakinggan ko na mo-motivate ako sa mga preachings ni Joel Osteen. Mahusay. In fact, marami po dito mga Katolikong matatanda nakikinig sa kanya. Pinababayaan ko, sabi ko, yes, makinig po kayo. Kasi Word of God yung pinapangaral niya. Yes. So, gusto ko pong sabihin, ito po, we are highly favored and greatly blessed, hindi sa mabubuting gawa natin, kundi dahil sa ginawa ni Jesus para sa atin. Kaya kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel na ito, I invite you to do so. Click the notification bell, share this video, share the wonderful love of the Christ, the Lord Jesus Christ, the one who loves us and gave His life for us. Thank you, and Jesus truly loves us all.